Hindi ba kayo natatakot mahuli ng mga otoridad na makita kayo magtinda sa bawal ng mga lugar? Siyempre nakaka-nervous din kasi minsan biglaan sila dumarating. Tumatakbo na lang kami. Ilang taon na po kayong titinda? Ako, nag-umpisa ako magtinda rito at let's say, 10 years old. Mga 20 years na rin, ganyan. 1980, nandito na ako, nagtitinda na ako. Dala na, Matagal na. meron ng 35 years. Magkano po ang puhunan nyo sa trabaho natin? Nagkakambas lang ako. Umahango lang ako ng saging. Tapos pagdating ng bawa, maubos siya. Yung benta, i-entrega ko. Yung matitira, yun ang kinikita ko. Kumukuha lang ako ng pangkain ko araw-araw. Pambili kong gamot ko. Tiyaga lang ako kahit konti ang kita. Kinikita nyo sa isang araw, sapat po ba yun sa pang-araw-araw nyo? Oo naman. Hindi rin kulang. Minsan lalo na pag minsan kasi nagpapautang kami, Sabaduan ng bayan. Depende sa pag nakakaubos yan. Pero nasa magkano po? Nasa... Sa 2,000, 1,500. Hindi rin pala kasi minsan matumal. May programa po ba yung gobyerno na nakakatulong sa inyo? 4-piece. 4-piece po. Pagdating naman po sa pagtitinda, meron po ba silang binibigay na solusyon sa inyo para hindi po kayo nasa kalye? Wala. Wala po. Talagang huli lang Lagi po. na lang pangako na pag binigay, ayun nga hinihintay namin, yung bigyan kami ng para hindi na nila kami inuhuli, ginugulo. Bigyan nila kami ng pwesto. Kaya lang, pag binigyan kanila, may bayad. Ang isang stall dito, 2,000 isang buwan. Paano pag hindi ka nakabayad? Bukod dun sa stall na babayaran mo, may yung ticket, may hookers ka, may lagayan sa pulis. Mga aming pinabayaran, kaya may hirap din kaya lumalaban kami, takbuhan. May binibigay po ba na solusyon sa inyo para hindi po kayo magtinda sa kalye? Kunyari po, bibigyan po kayo ng pwesto sa iba. Ganun. Ay, ayaw namin kasi papasok kami sa loob ng palengke, mahal-mahal ang bayad. Ay, Tapos bayad po. napakatumal. Di laban na lang kami sa takbuhan. Magandang umaga po. May ilang katanungan lang po kami para sa inyo. Ano ang pangunahing layunin ng pagsamsam ng kalakal mula sa mga pagtitinda sa kalsada? Salitang samsam, ibig sabihin kinukumpis ka. Sa Barangay Commonwealth, bilang executive officer ng Barangay Commonwealth, ang stand ko, may puhunan yan. Hindi kami nangungumpis ka ng mga paninda. Unless talagang sobrang pasaway na siya. Ilang beses na pagsasaway, mapipilitan kami na kumpiskahin. Pero ang stand namin lagi, kung ano yung mga ginagamit nilang pangharang gaya ng kariton, kung ano-ano mga bagay na nilalagay nila sa daanan ng tao, yun ang kinukumpiska namin. At yung kanilang paninda ay sinosoli sa kanila. Dahil naniniwala kami na may puhunan yan. May puhunan sila dyan at utang lang yan. Kali sa mga 5-6, sa mga Bombay, kung kanino nagpapautang. Kaya yung salitang samsam sa amin, siguro magagamit lang namin na salita na yan kung talagang sobrang pasaway na talagang hindi na halos sumusunod sa barangay. May mga tinakdang lugar po ba kayo para sa mga nagtitinda sa kalsada at sapat na po ba ito? Sa ngayon, sa pagkakataon, meron naman talagang ibinigay, lalo na po yung ating punong barangay natin, punong barangay Manuel Eco, na talagang nagbibigay, nagre-request sa punong lungsod na mabigyan sila ng pwesto. Kaya lang, ang illegal vendor kasi, ang gusto nila, silang masusunod. Kung saan maraming dumadaan na tao, doon sila nagtitinda. Alam naman namin nga bawal dito, pero siyempre, naghanap buhay lang eh. Kaya kung sabi nila bawal, di okay, mag-ano lang. Pero parang tatabi lang kami. Mayroon ba tayong mga batas at regulasyon na nagpapahala sa pagtitinda sa kalsada sa ating jurisdiction? Meron kaming pinababatayan, gaya ng nung panahon ni Pangulong Duterte, ay naglatag siya ng clearing operation sa lahat. Siguro alam naman yun ang balita. Bumabase tayo sa memorandum galing sa DILG na kung saan nagbibigay sila ng kautusan na
magkaroon ng road clearing operation. Paano nakakatulong ang pagtitinda sa kalsada sa lokal na ekonomiya? Nakakatulong sa kabuhayan nila. Pero kung tutusin, hindi nakakatulong sa mga dumadaan, sa mga pedestrian. At nagbibigay peligro pa sa kanila dahil sa daan sila nagtitinda. Bakit niyo po pinipiling bumili sa street vendor kaysa sa mga loob ng mall o market? Well, bukod sa mas mura sa palengke, sa mga vendor, kaysa sa mga supermarket, makakatulong din tayo sa mga kapwa nating Pilipino na naghahanap buhay. Iniisip niyo ba kung malinis o madumi ang kanilang binebenta? Well, minsan naiisip ko na baka madumi. Mini-make sure ko na malinis yung paligid nila, kung paano nila ginagawa yung mga binibenta nila, yung mga tinitinda nila, kung fresh ba. Kasi kumakain din kami dyan eh. Tsaka wala pa ako na-enkwento na nagreklamo sa amin. Yung iba, malinis. Yung iba, marumi. Lalo na yung mga pagkain na, let's say, mga nilulutong iba. Hindi natin alam kung ano yung, kung malinis o ano. Yung lalo na sa mga palamig, hindi natin alam kung saan galing ang mga tubig. Paano niyo masisiguradong safe ang mga binibili niyo sa kanila? Ayun nga, katulad na sinabi ko kanina, tinitignan ko yung paano nila ginagawa yung mga binibenta nila. And, syempre, kailangan maging mabusisi ka rin sa mga binibenta nila, kung malinis ba talaga o hindi. Ano ang mga hakbang ang ginagawa para maisiguro ang kaligtasan at kalinisan ng produkto ng mga pagtitinda sa kalsada? Hindi namin masisiguro yung mga produkto na paninda nila dahil illegal nga sila. Ang sa amin lang, hanggat maaari, kung magagawa na maitabi sila, na mabigyan sana ng magandang kahit papano mapagtitindahan. Yung kanilang mga pwesto, yun talaga ang kailangan na resolbahin dito sa barangay community. Yung sinasabi mong protektahan yung kanilang mga paninda ay hindi trabaho ng barangayan sa mga illegal na pagtitinda. Ang trabaho namin ay linisin, ipatupad yung hinihingi ng road clearing ng barangay, ng barangay road. Ano po yung mga sa tingin yung epekto na meron sa pagsasamsam sa kabuhayan ng mga nagtitinda sa kalsada at kanilang mga pamilya? Gaya na sinabi ko sa inyo nung una, hindi aplikable sa amin yan. Yung kanilang mga produkto, yung kanilang paninda, hindi namin stand na makumpiska talaga ng ano. Actually, yung mga nakukumpiska namin na ganyan, kung meron man, mapipilitan kami sa sobrang tigas ng ulo. Pumupunta sila rito at pinapagawa namin sila ng mga salaysay nila na hindi na sila uulit at hindi na magtitinda ron at sinusuli namin yung kanilang paninda. Meron po ba kayong mga alternative solution para malutas po yung mga ganitong case? Ang matatabi lang namin dyan, siguro, ang magbibigay ng, kaya dumadami rin ang mga vendor na yan dahil wala namang ibang source of income yan sila. Ako, matasabi ko sa inyo na talagang ang buhay ngayon mahirap. Bakit? Yung mga dating mga kamusliman natin, yung mga kapatid nating Muslim na nagtitinda ng mga accessories, ng mga cellphone, yung mga gadget, ngayon nagtitinda na sila ng sibuyas, kamatis. Ibig sabihin, talagang mga kabuhayan talagang mahirap na. Pinapatulan na nila yung mga ganong negosyo na nakikisangkot na rin doon sa mga dating nagtitinda na. May malinaw na proseso ba para sa mga nagtitinda sa kalsada upang makakuha po sila ng permit or lisensya? May proseso na pinatutupad. Ang problema nga, sinasabi ko nga sa inyo, kahit na may mga pwesto silang ibinibigay, nagagaya nila yung mga illegal vendor. Kasi nga, nahaharangan din yung kanilang mga paninda. Sa ngayon, sa lugar namin, halos 3 palengke na ang meron dito sa Barangay Commonwealth. Katulad ng Commonwealth Market, Dato Tahil Market, 4 pala. Dato Tahil Market, Gatmaytan Market, tapos Litik Market. Ano ang kasalukuyang antas ng kooperasyon sa pagitan ng mga otoridad at mga nagtitinda sa kalsada? Actually sa amin, hindi lang naman kami nag-ooperate dyan. Nag-ooperate din ng MMDA, nag-ooperate din ng Lungsod Quezon dyan. Tapos kami. Sa amin, matasabi namin, cooperative naman sila pag sinabing pasaway.
Kaya lang, gaya ng mga napapanood nyo sa television, sa mga balita, pagka-operate, pagtaboy, pag-alis na operate, babalik ulit. Kung sa akin lang, kung akong tatanungin ninyo, matutulungan lang tayo na mabawasan ng ganyan kung magkakaroon ng mabibigay na trabaho. Hindi naman magtsatsaga yung mga tao na yan na i-release yung kanilang mga buhay dyan. Magtsatsaga na magtinda, sinan, init, ulan. Kung meron mapapasukan ng mga trabaho yan. Meron po bang mga programa o serbisyong inaalok para sa mga nagtitinda katulad niyo po? Para po makahanap ng ibang kabuhayan? Wala. Wala naman. Kahit wala pong binibigay na kahit ano po? Wala. Mga sa amin, hindi naman pinapakialam ng gobyerno to. Ano po yung mga hinaing nyo sa gobyerno? Bigyan kami ng tulong. Yung mga sinasabi na ng babae, yung mga livelihood, hindi kami nasasama doon. Yun ang mahirap na sa amin. Tatagal ko na dito, hindi ba ako nasama doon. Sana nga hindi na kami hulihin. Kaso, lalo pang lumalaki lagay namin. So kanina po 'di ba naganap po yung clearing? Clearing kanina. Sige po. Hindi po ba kayo nagbibigay ng mga palugit or konsiderasyon bago niyo po hakutin yung mga paninda? Ganito yan eh. Noong pa man, simula pa lang, alam na ng mga illegal vendors yan na bawal yung ginagawa nila. Kahit ang local government na natin, hindi naman nagbibigay ng babala. Ngayon, yan naman, hindi naman namin kagad, dito sa barangay hindi naman namin kagad kinukuha yung kinakarga doon sa truck yung mga paninda nila. Paano nga kasi siyempre naghahanap buhay ang kawawa naman tao. At the heart of this conflict lies the struggle for space and livelihood. The bustling streets of cities like Commonwealth with an any array of goods displayed on the sidewalks, creating vibrant marketplaces. These street vendors, often driven by economic necessity, set up their makeshift stalls to sell an assortment of goods from fresh produce to handmade crafts, in hopes of securing the modest income. However, the clash arises when these street vendors encroach upon public spaces, impeding pedestrian walkways or obstructing traffic flow. This prompts intervention from authorities who are tasked with maintaining order and upholding city regulations. Municipal law and zoning ordinances dedicate where vending is permissible, aiming to balance public convenience, safety, and urban aesthetics. Authorities striving to enforce these regulations engage in periodic clearing operations to reclaim public spaces. These actions involves the removal of unauthorized vendors, leading to confrontations and disputes. Street vendors depend on these locations for their livelihoods, often resist these clearances, viewing them as threats to their economic survival.